Before we start, papakita ko muna sa inyo yung mga parts ng ating 2-layer vertical. Ito yung mga accessories natin. Meron tayong susian, plastic side niya, yung ginalagay sa drawer, screw, yung brace niya, tsaka yung separator niya sa kanyang drawer, yung slider natin. Ito yung magko-connect sa bawat side-by-side panel natin. Yung plastic footing, yung parts ng ating drawer. Yan, ito yung front, ito yung nasa loob, ito yung nasa dulo, tapos ito yung pinaka-base niya. Ito naman yung ating side-by-side panel, yung back, yung left and right. Ayan, ito yung dalawa. Tsaka syempre yung ating roof. Yan, bago tayo magsimula, ang una natin bubuuin is yung pinaka-base niya. Make sure guys na laging nakalapat to. Ito yung magiging sign ng palatandaan natin na ito yung unahin. Kasi kung makikita nyo, meron siyang space dito. Dapat ay yung nasa baba. Ito yung pantay na to, ito yung nasa taas. Ayan. Kung meron kayong cordless, mas mabilis, mas maganda. Pero screwdriver pwede rin. Yan. Ito lang gagawin natin guys. Gagawa muna tayo ng pa-letter L. I-screw natin yung bawat butas na nakaabang dyan. Yan. Meron siyang butas na nakaabang dyan. Taas tsaka baba lang yan. Yan. Pag na tayo natin yung pa-letter L, ang next natin is itong side naman na to. After natin mabuo yung ano natin, yung pinaka-katawan natin, ang next natin ikakabit is ito. Make sure na dapat ito is nasa labas, nakaharap siya ng paganon at ito yung nasa loob. Tapos makikita nyo meron siyang mga slot dyan. Doon natin ito ipapasok. Ayan. Unahin muna natin yung kabilang side. Tapos, dapat yung clearance niya is papantay siya rito. Kaya, pwede nyo siyang pukpukin pataas. Ayan, maririnig nyo maglalak siya. Then, after nyo makabit dyan, i-screw nyo muna yung plastic footing niya para mag-lock. Then sa kabila naman, ayan, kung titignan guys, dapat pantay siya. Yan, ganyan yung pagbuo natin. Una muna natin yung ilalim. Yan, kapag nakabitan natin yung plastic footing, tsaka natin siya ibabaliktad para yung bubong naman yung ikakabit natin. Kaya dapat, itong nasa taas yung laging palatandaan natin at hindi yung sa baba. Kasi itong space ito sa baba, ito yung banda sa taas niya. Yan. Kapag nakabitan natin yung mga footing niya, then itong brace niya na magdudugtong sa kanya, tsaka natin siya babaliktarin. Yan. So, next natin ikakabit sa kanya itong roof niya. Yan. Unahin nyo muna yung sa harap. Yan.
Yan, tsaka nyo yung sa likod. Isunod nyo yung sa likod. Yan. Pag ganyang hindi siya pumapantay, pwede siyang gamitan ng flathead screw para mag-lock siya. Ipapasok nyo lang tong flathead screw tapos ibababa nyo. Yan. Para lumapat siya. Tsaka nyo ngayon i-screw. Pero bago nyo i-screw, testingin nyo muna yung mechanism niya kung smooth ba o hindi. Yan, kung makikita nyo yung mechanism natin. Tsaka natin siya i-screw. Yan, after natin ma-screw yung roof natin, tsaka natin ikakabit yung mga slider niya. Yan. Dapat itong papunta pa ganun, itong makikita nyo, meron siyang dalawang parts. Dalawang side, meron pababa, meron ding papunta rito. Yan, bali ganito siya. Itong papunta na to, pag ganun, lagi siyang pag ganun, tas ito, papaba. Yan, tignan nyo mabuti. Bali ito, ilalagay natin siya dito sa left side natin. Dapat lagi siyang pababa. Yan. Yan, itong kabila naman iba. Sulit pa ganon, tsaka pa ganon. Dito naman siya sa side na to. Ganun lang. Check nyo muna. Dapat lagi siyang pababa. Yan. After natin makabit yung mga slider natin, tsaka natin ikakabit tong brace natin. Yan. Yan. Para kapag sakaling uhugutin natin yung drawer natin, hindi siya nagwi-wiggle. Ito yung magbibigay sa kanya ng stable na katawan para hindi siya gumalaw-galaw. Yan. Pagtapos natin buhin yung pinaka-vertical natin, ang next natin bubuhin is yung kanyang drawer. Sa pagbuo ng drawer natin, ang natin ilalapag is itong pinaka-base niya. Then, ito naman yung sunod natin ilalagay. Ito yung sa likod niya. Yan. Ito makikita niya, meron siya mga slot dyan na pagpapasukan. I-slide nyo lang. Make sure na nakapasok siya. Tsaka nyo siya konting pupukpukin. Kasi harap nyo. Next natin ilalagay itong kanyang front frame. Yan. Bali, ipapasok nyo lang to. Yung mga butas niya. Tsaka nyo itutulak bababa. Sabot rin nyo para mas madali nyo mapasok. Yan, nakalak na siya. Tsaka yung next natin ilalagay, itong panloob niya. Malalaman nyo na nasa loob to, yung parts na to. Dahil makikita nyo meron siyang pa-angle na ganyan. Yan, ang pagpasok niya, pag ganyan dito. Tapos slide nyo muna, tsaka nyo siya, ganon. Pwede pukpok. Yan. Maglalapat na siya dyan. Ang purpose ng mga butas na yan, dyan yung ilalagay yung separator ng drawer na to. Ito yan. So paglagay naman ng separator natin, optional lang, depende sa inyo kung maglalagay kayo ng ganito o hindi. Yan. Itutulak nyo lang ito bababa para bumaba siya. Tapos ipapasok nyo to. Tapos ibabalik nyo lang to. Ayan. Tapos sa paglagay ng plastic slider natin, yan, meron mga butas na nakaabang dyan. Hahanapin nyo lang kung saan yung butas na nakatutok. Pero lagi yan nasa left side.
Yan, tapos meron tayong maliit na screw para dyan. Tsaka nyo yung screw rito. Yan. Yan lang ulit yung process natin, yung sequence na gagawin natin sa pagbuo ng ating drawer. Sa likod muna. Pagkatapos natin yung drawer natin, next natin ilalagay itong susian natin. Meron siyang dalawang pair, isang duplicate. Tapos sa paglagay ng susi natin, dapat papunta siya rito, yung ikot ng kanyang lock. Ayan, papunta siya nito ganyan. Taas nyo muna, itaas nyo to. Saka nyo ipapagod nyo sa butas. Yan, sisilipin nyo kung nakapasok na ba siya sa butas bago nyo siya itulak. Yan. Hindi nyo na kailangan gumamit ng martilyo, pwede nyo siyang itulak lang. Yan. Yan, makikita nyo yung mechanism niya rito, gumagalaw na. Ngayon ito, optional lang siya kung ikakabit nyo o hindi. Bali, ikakabit nyo lang to kapag sobrang babang-baba netong maglalak sa kanya kapag nasa linya siya ng ganito. Pero kung nandito naman siya sa ano lang, bandang gitna, hindi nyo siya kailangan ikabit. Ayan. Kaya sa paglagay naman ng drawer natin, tatanggalin lang natin to. Yan. Itong parts na to, ito yung ilalagay natin dito sa drawer. Yan. Kung ano yung side na naandito, doon nyo rin siya ilalagay sa side na to. For example, kukunin natin itong left side. Yan. Bali sa pagkuha na ito, yan. Meron siyang itim dito. Ito. Nabababa yan. Ngayon pagbaba nyo, tsaka nyo siya ihilain. Yan. Tapos ang ulan yung ikakabit, ito muna ang dulo. Yan. Pag napasok nyo na yung dulo, isunod nyo itong gitna. Tapos yung pinakahuli ito. Yan. Dapat nakapasok siya lahat sa mga butas na yan. Yan. Puro pataas naman siya. Yung sa una puro pababa, ngayon ito naman puro pataas. Ito namang side, kukunin natin yung right side. Ganun ulit yung pagpasok. Ito muna ang dulo. Tapos itong gitna. Ayan. Ngayon pag ipapasok nyo na, dapat itong mga bearing niya nakasagad sa dulo. Ayan. Dapat ito isasagad nyo sa dulo. Ayan. Tsaka nyo siya sabay ipapasok. At ibabalik nyo siya rito. Yun. Pasok. Dahan-dahan nyo siyang itutulak. Huwag nyo pipuwersahin. Yan. Tapos i-try nyo ngayon kung malalak siya. Yan. Tapos try nyo hugutin. Yan. Tapos itataas nyo. Malalak. Nakalak na. Suksan nyo lang ulit. Tapos yung next yung kabila naman. Yun lang ulit. Ibaba nyo lang to.
Hugot. Unahin yung dulo. Gitna. Check nyo muna kung nakasagad sa dulo yung bearing, tsaka nyo ipasok. Ayan. Lock. Bali yung paggamit ng vertical natin, one at the time lang. Hindi siya pwede buksan ng magkasabay. Isa lang yung pwede nyo buksan. Tapos mas maganda, ilapat nyo siya ng maigi bago kayo magbukas o magsara dito. Para hindi masira yung kanyang mechanism. Ayan. Kung ilalak nyo, ilapat nyo muna lahat, saka nyo isara.